Umiinom ka ng metformin araw-araw, nagpapakuha ng pagsusuri, tinitingnan ng doktor ang numero at sasabihin, kontrolado ito. At aalis ka na parang ayos na ang lahat. Pero wala namang nagsasabi sa'yo kung ano ang nangyayari habang ganito na kahit may gamot ka na, ang mga ugat mo ay unti-unting nasisira sa loob, na ang ugat sa paa mo ay unti-unting nawawalan ng pakiramdam habang pinapanood mo ang video na ito, na ang iyong bato ay nagtatrabaho ng lampas sa kakayahan nito sa loob ng buwan. Baka taon nang hindi nagpapakita ng malinaw na senyales. Ang metformin ay isang bagay lang ang ginagawa. Pinipigilan nito ang produksyon ng asukal sa atay. Iyon lang, ang natitirang bahagi ng katawan ay patuloy pa ring nasisira. Patuloy na nade-deteriorate at wala namang iniresetang gamot para rito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 4 na bagay na tumutulong sa mga bahagi na hindi naaabot ng metformin. At isa sa mga ito ay kayang ibalik ang pinsalang kadalasan, nyaring hindi tinitingnan ng karamihan sa mga doktor sa pagsusuri. Manatili hanggang dulo kasi may espesyal na kombinasyon dito na talagang nagbabago ng resulta. At ang tamang pagkakasunod ng paggamit ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong dosis. Mag-subscribe sa channel ngayon, libre lang ito. I-like ang video, nakakatulong ito sa akin para patuloy kitang mabigyan ng mga impormasyon na kahit 10 minutong konsultasyon, hindi mo makukuha. Narito ang isang bagay na walang nagpapaliwanag sa iyo sa klinika. Ang metformin ay ginawa para sa isang tiyak na layunin, pababain ang dami ng asukal na inilalabas ng atay sa dugo, at ginagawa nito iyon. Ang problema, ang type 2 diabetes, ay hindi lang problema ng isang organo. Ito ay isang buong sistema na sabay-sabay nasisira. Ang pancreas ay nawawalan ng kakayahang gumawa ng tamang dami ng insulin. Ang mga selula ng kalamnan ay tumitigil sa pagtugon sa senyales ng insulin. Ang atay ay naglalabas ng glucose sa maling oras. Ang tahimik na pamamaga ay unti-unting sumisira sa lahat mula sa loob. Ang metformin ay tumutok lamang sa isang bahagi ng sistemang ito. Ang natitirang bahagi ay patuloy na nasisira nang walang ginagawa ang sinuman. At narito ang bahagi na maaaring makainis sa iyo. Ang insulin resistance ay hindi bigla lumilitaw. Ito ay unti-unting nabubuo sa loob ng maraming taon at lumalala habang tumatagal. May gamot man o wala, kung hindi nabibigyan ng kailangan ng sistema para gumana ng maayos. Ang nangyayari sa praktika ay ganito. Napapansin ng pancreas na hindi tumutugon ang mga selula sa insulin, kaya gumagawa ito ng mas marami, sobrang dami. Sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho ito sa sobrang lakas upang makabawi hanggang sa isang araw, hindi na nito kaya at saka bigla na lang tumataas ang asukal sa dugo at itinaas ng doktor ang dosis o nagdagdag ng isa pang gamot at tuloy-tuloy ang siklo. Ang hindi sinasabi sa iyo ay may panggatong ang siklong ito. At ang panggatong ay ang kakulangan sa mga tiyak na nutrisyon na kailangan ng katawan mo para mapanatiling maayos ang sistemang ito. Hindi ito kakulangan sa determinasyon at hindi lang ito tungkol sa pagkain ng mas kaunting asukal. Ang mekanismo ng kontrol ng glucose sa loob ng katawan ay nakadepende sa mga mineral at sustansya na hindi na ibibigay ng modernong pagkain at mas pinapalala pa ng diabetes ang pagkawala nito. Mas marami kaysa sa normal na tao. Nawawala ang mas marami, nababalik ang mas kaunti, lumalala ang sistema, at parami ng parami ang gamot. Sinusubukang kontrolin ang bagay na hindi na kayang ayusin ng katawan mag-isa. At may detalye pa, na mas nagpapalala nito. Ang metformin, ang gamot na iniinom mo araw-araw para kontrolin ang asukal, ay humahad lang sa pagsipsip ng vitamin B12 sa bituka. Sa paglipas ng panahon,
Ang mga taong matagal nang gumagamit ng metformin ay nagkakaroon ng kakulangan sa B12 nang hindi nila alam. At ang mga sintomas ng kakulangang ito ay eksakto kung ano ang kadalasang iniuugnay ng karamihan sa paglala ng diabetes, pamamanhid sa paa, labis na pagkapagod at paminsang pagkalimot. Nakikita ito ng doktor at iniisip na ang diabetes ay lumalala. Itinataas ang gamot, pero ang totoong problema ay hindi kailanman nasuri. Ito ang klase ng bagay na nananatiling nakatago sa loob ng isang sistema na tinitingnan lang ang numero sa pagsusuri, hindi ang tao mismo. At ngayon, narito ang bahagi na talagang mahalaga. May 4 na nutrisyon na tumutulong eksakto sa mga bahagi na hindi naaabot ng metformin. Hindi ito 4 na bagay na basta-basta lang. Bawat isa ay kumikilos sa ibang paraan. At kapag naintindihan mo kung paano sila nagkakaugnay, maiintindihan mo rin kung bakit maraming tao ang umiinom ng gamot sa loob ng maraming taon at hindi pa rin nakakamit ang totoong stable na resulta. Ang una ay magugulat ka sa kasimplihan nito. Ang pangalawa ay magtatanong ka kung bakit hindi ito lumabas sa mga pagsusuri mo. Ang pangatlo ay kumikilos sa isang pinsala na malamang ay nangyayari na sa katawan mo ngayon. At ang pang-apat ay nagsasara ng isang cycle ng pamamaga na wala sa 3 ang kayang tapusin ng mag-isa. Ang unang nutrisyon ay picolinate ng chromium. At bago ka mag-isip na narinig mo na ito at dumaan lang, hintayin mo kasi ang hindi alam ng karamihan tungkol sa chromium ay ang eksaktong mekanismo kung paano ito kumikilos. At kapag naintindihan mo ito, maiintindihan mo rin kung bakit ang pag-inom ng kahit anong suplemento ng wala ito ay parang sinusubukan mong buksan ang pinto gamit ang maling susi. Gumagawa ng insulin ang katawan mo. Ginagawa ng pancreas ang bahagi nito, pero ang insulin mag-isa ay hindi pumapasok sa selula. Kailangan itong pumasok sa isang tiyak na reseptor sa membrana ng selula para mabuksan ang pinto at makapasok ang glucose. Ang chromium, ang mineral na nagpapanatiling gumagana ang reseptor na ito. Kung kulang ang chromium, nagkalak ang reseptor. Dumarating ang insulin, tumatama sa pinto, pero hindi bumubukas. Nanatili ang glucose sa dugo. Gumagawa ang pancreas ng mas maraming insulin para pilitin itong pumasok. At nakikita ng doktor ang mataas na asukal at itinaas ang gamot nang hindi napapansin na ang problema ay hindi kakulangan ng insulin, kundi kakulangan ng mineral na nagpapagana sa insulin. Pinapalala ito ng isang siklo na karamihan ay hindi alam. Sa tuwing tumataas ang asukal, pagkatapos ng pagkain, pagkatapos ng isang gabi ng hindi magandang tulog, o pagkatapos ng kahit anong stress, nawawala ang chromium sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Kapag mas mataas ang asukal, mas marami ang chromium na nawawala. Kapag mas kakaunti ang chromium, mas mahirap kontrolin ang asukal. Ulit-ulitin ang siklong ito ng tahimik, araw-araw, habang unti-unting nawawala ang kakayahan ng katawan na mag-regulate. At ang modernong pagkain, processed, refined, at kulang sa tunay na nutrisyon, ay nakakapagpabalik lamang ng napakaliit na bahagi ng nawalang chromium sa katawan. Kaya, lalo pang lumalala ang kakulangan ng hindi napapansin ng sinuman. Ipinakita ng mga clinical studies, gamit ang picolinate ng chromium, ang tuloy-tuloy na pagbaba ng fasting blood sugar at ng hemoglobin A1C, yung pagsusuri na sumusukat sa average na asukal sa nakalipas na 3 buwan. Hindi ito bigla ang pagbaba sa loob ng 1 linggo, kundi isang pagpapabuti na makikita sa mga pagsusuri sa loob ng 8 hanggang 12 linggong tuloy-tuloy na paggamit, consistent, measurable, at walang mga side effect na kadalasan ay dala ng pagtaas ng dosis ng conventional na gamot. Pero hindi nag-iisa ang chromium sa pag-aksyon nito.
Dito kadalasan nagkakamali ang karamihan kasi nagsusupplement lang sila ng isang bagay sa isang pagkakataon, hindi agad nakikita ang resulta at natatapos sa pagsuko. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga nutrisyong ito ay nagtutulungan at ang pangalawa sa listahan ay kumikilos sa isang napakaimportanteng punto na kung wala ito, wala sa iba ang makakagamit ng buong potensyal nito. Ang magnesium, ang mineral na ginagamit ng katawan mo para i-activate ang mahigit 300 na iba't ibang biochemical reactions. 300. At marami sa mga ito ay direktang konektado sa sistema ng kontrol ng glucose. Ang magnesium ay kasali sa paggawa ng insulin sa pancreas, kasali sa pag-activate ng mga cellular receptor na tumatanggap ng insulin, kasali rin sa pag-transport ng glucose papasok sa mga muscle cells. Kung kulang ang magnesium sa tamang antas, ang buong sistemang ito ay gumagana na parang emergency mode. Ginagawa lang ang pinaka-minimum gamit ang mayroon. At ngayon, narito ang bahagi na maaaring magbigay sa iyo ng discomfort. Ang mga taong may diabetes ay nawawala ang magnesium sa ihi ng mas malaki kaysa sa mga taong walang sakit. Ang mataas na asukal sa dugo ay pinipilit ang mga bato na magtrabaho ng mas mabigat at sa prosesong iyon, nawawala rin ang magnesium. Kapag mas mataas ang asukal, mas marami ang magnesium na nawawala sa katawan. Kapag mas kakaunti ang magnesium, mas bumabagsak ang metabolic system. Mas tumataas ang asukal, mas marami pang magnesium ang nawawala. Ulit-ulitin ang siklong ito sa katawan mo ngayon at wala sa mga routine na pagsusuri ang sumusukat ng magnesium. Tinitingnan ng doktor ang glucose, cholesterol, creatinine, pero ang magnesium ay naiwan at patuloy na lumalala ang kakulangan ng hindi napapansin. May isa pang detalye tungkol sa magnesium na nagkokonekta sa lahat. Kung nagsusupplement ka ng vitamin D, at maraming tao na may diabetes ang gumagawa nito, pero mababa ang magnesium, hindi nagiging functional ang vitamin D sa katawan. Ang magnesium ay kailangan para i-activate ang enzymes na nagko-convert ng vitamin D sa anyong magagamit ng katawan. Kung walang magnesium, iniinom mo ang vitamin D at umiikot lang ito sa dugo nang hindi ginagawa ang dapat nitong trabaho. Sayang lang ang pera at mas mahalaga ang proteksyon na inakala mong nakukuha mo. Pero wala pala. Ang pangatlong nutrisyon ay ang pinakamainit na punto para sa karamihan kapag naintindihan nila kung ano ang ginagawa nito. Kasi ito ay kumikilos sa pinsalang malamang ay nangyayari na sa katawan mo sa loob ng buwan o taon. Ang alpha-lipoic acid ay isang substansya na ginagawa mismo ng katawan. Pero sa dami na unti-unti nang nababawasan habang tumatanda at habang napapagod ang metabolic system. At ang ginagawa nito ay isang bagay na wala pang ibang antioxidant ang kayang gawin sa parehong paraan. Kapag matagal na mataas ang asukal, sinisira nito ang mga selula sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na oxidative stress. Isipin mo ito ganito. Ang mataas na asukal ay parang panloob na kalawang. Kinukurusi ang mga cell membrane, sinisira ang mga nerves, sinisira ang mga blood vessels. At ang pinsalang ito ay unti-unting naiipon habang sinusubukan ng gamot na kontrolin ang numero sa pagsusuri. Ang pamamanhid o pamumula sa paa na nararamdaman mo o na magsisimula mo pang maramdaman kung hindi pa, ay senyales ng pinsalang pumapasok na sa nervous system. Karamihan sa mga tao ay umabot sa puntong ito at iniisip na ito ay hindi maiiwasang epekto ng diabetes. Hindi ito totoo. Ito ay resulta ng oxidative damage na hindi naagapan sa tamang panahon. Ang alpha-lipoic acid, ang tanging antioxidant na kumikilos parehong sa loob at labas ng mga selula, parehong sa aqueous at lipid na bahagi ng cell membranes. Ibig sabihin, kaya nitong protektahan ang mga nerves, blood vessels at muscle cells ng sabay-sabay.
Ipinakita ng mga clinical studies sa mga pasyenteng may diabetic neuropathy, yung pamamanhid at pamumula sa paa at kamay, ang malinaw na pagbuti sa loob lamang ng ilang linggo ng paggamit. Hindi ito simpleng partial improvement. Ito ay improvement na ang mismong pasyente ang nag-ulat ng kusa kahit hindi nila eksaktong alam kung ano ang nagbago. Bukod dito, pinapabuti rin ng alpha-lipoic acid ang pagkuha ng glucose ng mga muscle cells. Tinutulungan ang mga kalamnan na kunin ang mas maraming asukal mula sa dugo nang hindi kailangan ng dagdag na insulin. Dalawang magkaibang mekanismo, isang nutrisyon lang. At ngayon, dumating na tayo sa pang-apat na kadalasan ay iniuugnay lang sa puso at ganap na nakakaligtaan sa konteksto ng asukal. Ang omega-3 ay hindi lang proteksyon para sa puso. Kumikilos ito sa pinagmumulan ng isang bagay na nagpapalala ng insulin resistance mula sa loob palabas at hindi kayang ayusin ng tatlong naunang nutrisyon ng mag-isa. Mayroong isang uri ng pamamaga na hindi mo nararamdaman. Hindi ito pamamaga ng sugat o impeksyon. Ito ay chronic low-level inflammation, patuloy na nananatili sa adipose tissue, sa mga blood vessels at sa mga cells ng immune system. Ang pamamagang ito ay direktang kumikilos sa insulin receptors ng mga selula. Ginagawa silang mas resistant sa senyales. Parang naglalagay ito ng buhangin sa kandado na sinusubukan ng chromium na ilubricate. At kapag mas lumalala ang insulin resistance, mas tumataas ang inflammation. Mas tumataas ang inflammation. Mas lumalala ang resistance. Isa pang cycle na kusang nagpapatuloy at karamihan sa mga tao ay hindi alam na umiiral ito. Ang omega-3, lalo na sa anyong EPA at DHA na makukuha sa mataas na kalidad na fish oil, ay kumikilos sa pamamagitan ng pag-modulate ng inflammation sa cellular level. Binabago nito ang komposisyon ng cell membranes, ginagawa silang mas fluid at mas receptive sa senyales ng insulin. Pinapababa nito ang mga inflammatory markers na nagpapabagal sa metabolic system at binababa rin nito ang triglycerides na kadalasang mataas sa mga taong may insulin resistance. At kapag mataas ang triglycerides, mas lumalala pa ang metabolic response. Tatlong magkaibang epekto, lahat patungo sa parehong resulta. Isang sistema na muling gumagana ng may mas kaunting resistance, mas kaunting inflammation, at mas kaunting overload. Kapag pinagsama mo ang apat na nutrisyon na ito, chromium na nagbubukas ng insulin receptor, magnesium na nag-a-activate ng system mula sa loob, alpha-lipoic acid na lumalaban sa pinsalang umiiral na, at omega-3 na pinapatay ang inflammatory fire na nagpapatuloy sa lahat ng ito. Hindi mo na lang kinokontrol ang isang numero, hinahampas mo ang problema sa apat na fronts sabay-sabay. At dito, nagsisimulang magbago ang mga resulta ng pagsusuri sa paraang hindi kailanman nagagawa ng gamot lang. Ngayon, isang praktikal na bagay. Bago tayo magpatuloy, alam ko na kapag bibili ng supplement, laging iisa ang tanong sa isip. Aling brand? Saan bibilhin? Paano hindi mahulog sa maling produkto at magbayad ng sobra? Kaya ginawa ko na ang trabahong ito para sa iyo. Sa description ng video at sa unang pinned comment, inilagay ko ang mga pinakamahusay na option para sa bawat isa sa apat na nutrisyon, kasama ang presyo at direktang link. Mga opsyon ito na pinili ko sa Mercado Libre na ngayon ay partner ng YouTube. Kaya pwede kang bumili ng hindi umaalis dito, may discount pa, at may buong seguridad ng platform. Tingnan mo pagkatapos ng video. Ngayon, pag-usapan natin kung paano gamitin ang bawat isa sa tamang paraan kasi ang pagbili ng maling produkto sa maling dosis o sa maling oras ay parang hindi ka na lang uminom ng anuman. Ang picolinate ng chromium ay kailangang inumin kasabay ng pagkain na may carbohydrate, hindi sa empty stomach, at hindi rin bago matulog na may tubig lang. Kumikilos ang chromium sa pamamagitan ng pagpapalakas ng insulin response sa oras na ito ay
inilalabas. At ang insulin ay inilalabas kapag kumakain ka ng carbohydrate. Kung iinumin sa ibang oras, nasasayang ang epekto. Ang pinaka-studied na dose ay nasa pagitan ng 400 hanggang 600 micrograms kada araw. Kung mas mababa dito, hindi consistent ang epekto. Kung lalampas sa 1,000 micrograms kada araw nang walang guidance ng doktor, walang karagdagang benepisyo na napatunayan at nagsisimula ng may risk. Ang picolinate na anyo ng chromium ay hindi pwedeng palitan. Ang ibang anyo ng chromium ay napakababa ng absorption na halos wala talagang epekto. Ang magnesium naman ay may karaniwang pagkakamali sa pagbili na ginagawa ng karamihan sa pharmacy. Ang magnesium oxide, yung murang tablet na makikita sa kahit anong shelf, ay may absorption na mas mababa sa 4%. Mas mababa sa 4 lang. Ang natitirang bahagi ay diretso sa bituka at nagdudulot ng diarrhea bago pa man makagawa ng anumang kapaki-pakinabang sa metabolismo. Ang mga anyo na epektibo ay ang magnesium glycinate at magnesium malate. Mas mataas ang absorption, walang laxative effect, at tunay na nakakarating sa mga cells na nangangailangan nito. Ang dose ay nasa pagitan ng 200 hanggang 400 mm kada araw, at ang pinakamainam na oras ay gabi bago matulog. Ang magnesium ay may relaxant effect sa muscles at pinapabuti ang kalidad ng tulog. At mahalaga ito higit sa akala mo, kasi isang gabi ng hindi magandang tulog ay nagpapataas ng blood sugar sa susunod na araw sa measurable na paraan. Direktang konektado ang tulog at asukal, at kumikilos ang magnesium sa parehong aspeto sabay-sabay. Ang alpha-lipoic acid naman sa 4 ay ang tanging mas epektibo kapag ininom sa empty stomach, 30 minuto bago ang pangunahing pagkain. Kapag ininom kasabay ng pagkain, bumababa ng malaki ang absorption kasi nakikipagkompetensya ito sa amino acids ng pagkain sa intestinal transport. Ang epektibong dose ayon sa clinical studies ay nasa pagitan ng 300 hanggang 600 mg/ml kada araw. Ang mga gumagamit ng gamot para sa thyroid ay kailangang maghiwalay ng oras ng pag-inom. Maaaring maapektuhan ng alpha-lipoic acid ang absorption ng mga gamot na ito kung sabay na inumin. Kung may history ka ng mababang vitamin B1, kailangan mong kumonsulta sa doktor bago magsimula kasi ang alpha-lipoic acid ay maaari pang magpababa ng vitamin B1 sa ilang partikular na kaso. At may isang senyales na iniulat ng ilang tao sa simula, isang bahagyang pakiramdam ng pagbaba ng asukal sa unang linggo. Ito ay nangyayari kasi pinapabuti ng alpha-lipoic acid ang pagkuha ng glucose ng mga cells. Kung maramdaman ito, huwag magpanik, pero ipaalam sa doktor para ma-monitor at ma-adjust ang gamot kung kinakailangan. Ang omega-3 naman ay may issue sa label na nakalilito sa karamihan. Sinasabi ng packaging na 2G ng fish oil at iniisip ng tao na 2 gram ito ng omega-3. Hindi. Ang mahalaga ay ang dami ng EPA plus DHA sa loob ng oil na iyon. At makikita ang impormasyong ito sa nutritional table, hindi sa mismong produkto. Kailangan mo nang hindi bababa sa 2G ng pinagsamang EPA plus DHA bawat araw para magkaroon ng tunay na anti-inflammatory effect. At maraming murang supplements, 2 gram ng fish oil ay may mas mababa sa 600 mg ng EPA at DHA na pinagsama. Kakailanganin mong uminom ng higit sa 3 kapsula para maabot ang minimum na epektibo at karamihan ay uminom lang ng isa at iniisip na protektado na sila. Basahin ang label. Idagdag ang EPA plus DHA. Iyon ang numero na mahalaga. Ang pinakamainam na oras ng pag-inom ay kasabay ng pinakamasustansyang pagkain ng araw. Ang omega-3 ay fat-soluble at ang presensya ng taba sa pagkain ay nagpapataas ng malaki ng absorption. Kung gumagamit ka ng anticoagulant tulad ng warfarin, kailangan mong ipaalam sa doktor bago magsimula. Ang omega-3 ay may mild anticoagulant effect,
Kaya kailangan itong i-monitor kapag sabay sa ganitong gamot. At ngayon, isang punto na kailangang malinaw. Kung gumagamit ka ng metformin, insulin, o anumang gamot para sa diabetes, huwag titigil, huwag babawasan ang dose ng mag-isa, at huwag palitan ang gamot ng supplement sa akala mong mas maganda ang solusyon. Ang apat na nutrisyon na ito ay hindi pamalit. Ito ay suporta lamang. Binibigyan nila ang katawan ng pagkakataon na mas mahusay na tumugon sa treatment na ginagawa mo na. Kung sa paglipas ng panahon ay bumuti ang iyong mga resulta sa pagsusuri, and maaari ngang bumuti, makikita ito ng doktor sa results at pwede niyang suriin kung kailangan ng adjustment sa gamot. Ngunit ang adjustment na iyon ay desisyon ng doktor base sa totoong pagsusuri, hindi sa pakiramdam lang. Ang maaari mong gawin sa susunod na consultation ay hilingin sa doktor na isama sa iyong mga pagsusuri ang dosage ng serum magnesium at vitamin B12, lalo na kung gumagamit ka ng metformin ng higit sa 1 taon. Ang dalawang markers na ito ay bihirang kasama sa routine exams ng mga taong nagme-manage ng diabetes. At ang kakulangan ng parehong nutrients ay maaaring nagdudulot ng eksaktong mga sintomas na iniuugnay mo sa paglala ng sakit. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ka yung tipo ng tao na tumatanggap lang ng kalahating sagot. Gusto mong maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa iyong katawan, hindi lang basta marinig na kontrolado at umalis na may reseta sa kamay. At ito ang nagiging malaking pagkakaiba. Kasi karamihan sa mga taong nagkakaroon ng seryosong komplikasyon sa diabetes ay hindi ito dahil kulang sa gamot, kundi kulang sa tamang impormasyon, taon-taon, naniniwala na ang numero sa pagsusuri ang nagsasabi ng lahat. Hindi mo kailanman naitanong kung ano ang kulang sa loob habang ang iyong sistema ay patuloy na unti-unting nasisira ng tahimik. Hindi mo kailangang tanggapin na ang deteriorasyon ay inevitable. Natataas ang pakiramdam ng pamamanhid. Natataas ang dose ng gamot taon-taon. Nahihina ang mga bato at wala nang magagawa. May magagawa. Hindi ito simple. Hindi ito mabilis. At walang iisang supplement na nakakaayos ng lahat. Pero may daan na may katuturan sa pisyolohiya. May suporta mula sa clinical studies at nagsisimula sa mga desisyon na maaari mong gawin ngayong linggo pa lang. Para sa mga nag-subscribe sa channel at nag-like ng video, maraming salamat talaga. Bawat like at subscription ay tumutulong na maiparating ang content na ito sa mas maraming tao na nasa eksaktong sitwasyon. Kung nasaan ka bago mo panoorin ito, umiinom ng gamot araw-araw, iniisip na maayos na, pero hindi alam kung ano ang kulang. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng 10-minutong consultation, iwan mo sa comments. Pwede isang salita lang. Ipinapakita nito na ang content ay nakarating sa tamang lugar. At kung gusto mong